Isang malungkot na balita mga kaistorya. Pumanaw na po ang veteranong broadcaster ng GMA7 na si Mike Enriquez. Legit po ito mga kaistorya para po dun sa baka mag-re-react na sasabihin na chismis na naman yan. Kasi matatandaan natin na si Mike Enriquez mga kaistorya nung siya po ay nawala sa kanyang programa pansamantala sa telebisyon at sa radyo dahil nga po sa kanyang karamdaman na ospital po siya. Kung di ako nagkakamali na operahan siya sa kidney transplant. May lumitaw din po noon na chismis sa showbiz na wala na nga daw po na mayapa na si Mike Enriquez, pero hindi ho totoo yun, yung nakaraan na yun pero ito ngayon totoo na po ito. Legit na ito mga kaistorya dahil nagbigay na po ng official statement po ang GMA 7. Ito nga po, makikita po ninyo dito, palakihin ko nga saglit. Ang sabi ho dito, rest in peace, Sir Mike. Pumanaw na ang veteranong broadcaster na si Mike Enriquez sa edad na 71. Nakikiramay po ang buong GMA sa kanyang naiwang pamilya. Nakikiramay din po tayo mga kaistorya sa mga naulila po ni Mike Enriquez. 71 years old pala siya mga kaistorya nang pumanaw. Ang totoo, ang Malacanang po mga kaistorya ay nagpahayag na rin po ng pakikiramay sa pamamagitan po ng Presidential Communication Office. Ito po yun, palakihin ko ulit. Mensahe ni Presidential Communications Office Secretary Chuloy Vilicaria Garafil sa pagpanaw ng veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez. Tayo ay nakikiramay sa pamilya at mga kamag-anak na naiwan ng ating kaibigan sa media na si Mike Enriquez. Si Mike ay isa sa mga mamamahayag na ating itinuturing na kasangga sa paghahatid ng tapat at walang kinikilingang balita. Tunay na ang kanyang kontribusyon sa larangan ng pagbabalita ay hindi matatawaran. Veterano ho talaga yan si Mike Enriquez. Alam naman natin na maraming dekada ng kanyang buhay ay ginugulpo niya sa broadcasting. Although mga kaistorya, minsan may ibinabalita ho si Mike Enriquez na hindi sumasang-ayon sa kagustuhan ng mga manonood. Pero ganun talaga Hindi naman pwedeng lahat ng ibabalita ng isang broadcaster ay gusto ng mga manonood. At minsan nakakapagbigay din siya ng kanyang opinion na hindi rin po kumbaga angkop sa panlasa ng mga manonood. Pero ganoon talaga hindi naman lahat ng tao magkakapareho po ang pananaw at opinion At bukod pa sa mga broadcaster kasi sa media mga kaistorya, maging sa mga vloggers, hindi po lahat ng tao ay mapipleased namin meron ho talagang hindi magugustuhan yung ibinabalita ng mga taga-media at meron po talagang sa mga panig ng mga vloggers na kagaya ng inyong lingkod meron talagang hindi rin magugustuhan yung aming mga sinasabi. Pakinggan po ninyo mga kaistorya ang ang pahayag po ng GMA7. Una ho ninyong maririnig po dito ay si Mel Chanco. I-share ko po sa inyo yung audio recording na lang po ito. Galing po ito mga kaistorya sa GMA7. Okay, play ko po mga kaistorya. Saglit lang. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Napaiyak ko dyan si Mel Chanco habang siya po ay nagsasalita. Siyempre matagal niyang nakasama, kaibigan po niya, masakit sa kanya yon. Tuloy po natin. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B, sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya
ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasakasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan. Ang aming kaibigan, kapuso at kasamahan, minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. Ayun, mga ka-istorya, nakakalungkot. Kasi si Mike Enriquez po, malaki po ang ambag niya, mga ka-istorya, sa mundo po ng pagbabalita. Marami po siyang mga malalaking pangyayari na na-cover, na ibalita po niya. Alam niyo naman, mga ka-istorya, ang pagiging isang member din ng media, alam niyo, delikado rin. Mabigat din po na trabaho yan. Ito pa po ang isang statement po sa website po ng GMA7. Mike Enriquez, ito po yung balita po nila, passes away at 71. Pakita ko po sa inyo. Alisin ko muna to. Share window. Ayan, palakihin ko. Mike Enriquez passes away at 71. So, August 29, 2023. Alas 10:20 po kagabi nila ito. Ibinalita ng gabi, GMA network pillar, Mike Enriquez, has passed away. He was 71 years old. Nasa edad na rin naman kung tutuusin. The veteran broadcast journalist was one of the anchors of GMA flagship newscast 24 oras and hosted long-running GMA public affairs program. Investigador siya po talaga yun. Sa bagay, hindi naman hawak natin ang buhay natin, mga ka-istorya. He served as president of RGMA Network Incorporated and GMA Network senior vice president and consultant for radio operations. He also anchored DZBB Super Balita sa umaga and saksi sa Double D. It is with profound sadness that GMA Network announces the passing of our beloved kapuso, Mr. Miguel Mike C. Enriquez, who peacefully joined our creator on August 29, 2023, GMA Network said in a statement. He joined the broadcast industry in 1969. Tagal, no? 1969. Panahon pa ng ito, Pangulong Marcos Sr. And then became part of GMA Network in 1995, wholeheartedly serving the Filipino audience for 54 years. 54 years. Haba nun, 5 dekada. The Board of Directors, Management, and Employees of GMA Network Incorporated deeply mourn the passing of Mr. Enriquez. His dedication to the industry will serve as an inspiration to all. We pray for the eternal repose of our beloved kapuso. Ayun. Enrique won. Ito, binanggit yung mga awards po niya. Ang dami rin, mga ka-istorya. Ang dami. May gold medal pa po siya, New York Festival. Ang dami niyang award. Ang daming nangyayari. Ito, si Mike Enriquez po mismo ang nagsasalita po dito. Enriquez took a medical leave in December 2021 to undergo a kidney transplant and return to work in time for the 2022 election coverage. Ang daming nangyayari Ang people like us in media, this is what we live for, he said in a press conference last year. This is one of my prayers to the Lord. I kept telling him, Lord, please let me be well enough in time for the election coverage. And he answered my prayer. Pinagdasal ko yan, sabi po niya. Is it time to turn off the microphone? Is it time to not turn off the microphone completely, but to listen? He said, I am still in the process of making that discernment. In 2018, he also took a medical leave to undergo a heart bypass and get treated for kidney disease. Alam niyo ito si Mike Enriquez, ano po kasi ito, mga istorya? Siya po ay diabetic. Pag diabetic ka, halos lahat ng organ mo sa katawan apektado lalo na yung kidney, kasi kidney po ang sumasala po ng maruming dugo po natin. Enriquez previously said he hoped to help other Filipino patients who are in need of kidney treatments. Yun po. Ito pa, dagdag na balita. Ito naman ay Inquirer. Veteran broadcaster Mike Enriquez dies at 71.
Yan ang sabi dito, veteran broadcaster and host Mike Enriquez has died at the age of 71 according to a report on 24 Oras, a program on GMA News where he was news anchor for almost 2 decades. Miguel Mike Castro Enriquez would have turned 72 on September 29. September din pala ang birthday niya, mga kaistorya. Magse-72 sana siya sa September 29. Wala nang isang buwan, birthday na sana niya eh. Exactly a month after his death, he is survived by his wife, Elizabeth Baby Yumping. No cause of death what was mentioned in the program or in the statement posted by the network on its social media account. Siguro sa mga susunod na ano rin nila yung cause of death ni Mike Enriquez. A distinguished television and radio newscaster, Enriquez stood as one of the pillars of GMA News. He is renowned as one of the anchors of the media giant's flagship news program 24 Oras, and he also hosted the investigative docu-drama show Investigador. Apart from being multi-awarded TV journalist, Enriquez was also the head of, malaki po ang mga posisyon po niya sa GMA7, often referred to as Bomba within inner media circles. Enriquez popularized the expressions of "excuse me po." Yan po yung kanyang mga expression hindi namin kayo tatantanan at naloko na, such that this is have evolved into distinctive trademark po talaga yan ni Mike Enriquez. A graduate of the De La Salle University, the media veteran also became a professor for broadcast management in the same university. Graduate pala siya ng De La Salle. Bigatin talaga si Sir Mike Enriquez. At naging professor din po siya sa De La Salle University. As 24 Oras co-anchor Mel Chanco was announcing Enriquez's death on the program, her voice cracked as she struggled to contain her tears. Yun naiyak po siya si Mel Chanco. Yung pinaano ko sa inyo kanina. Ito yung mga sinabi niya kanina. Chanco said the network's board of directors, management, and workforce deeply mourn his passing. Ayun ho. Ito yung kwento naman dito, yung naging victim mga po siya ng fake news, ng chismis na na namatay na daw nung siya ay pansamantalang nung nag-live siya sa kanya pong pagbabalita. Tapos ito naman yung history. Nung siya po mga ka-istorya ay bumalik na sa GMA7 matapos po siyang magpagamot. Sabi po ni Mike Enriquez dito, yung pinagdaanan ko mahirap. He told the Inquirer in a recent virtual conference. Aside from the procedure itself, I had to undergo a 3-month isolation period. Transplant patients are immunocompromised and I have other comorbidities too. I am a senior citizen and I have diabetes. So confirm nga, diabetic nga siya. And in 2018, I underwent heart bypass surgery. The 70-year-old journalist who went on a medical leave in December last year will be back on Super Radio DZWB, the evening newscast 24 Oras in the investigative drama show Investigador. But more importantly, he will be at the forefront of GMA News and public affairs coverage of the upcoming national elections. He will also sit. Yun, naabutan po niya yun nakapag-cover pa po siya sa election. Thankfully, in God's perfect time, I will be able to get back to work and now I really need to, he said. During his off time, Enriquez avoided watching news programs so he doesn't end up feeling that he's missing out on something. I watch on YouTube. I listen to audio streaming apps, but of course, every now and then, you can't help but watch the news. It's in the blood, he said. Nakaka-relate ako kasi ako kahit vlogger lang ako mga ka-istorya, ganun din ako Nagmo-monitor din ako sa mga balita, sa mga araw-araw na pangyayari po sa ating bansa, bukod pa po doon sa tuloy-tuloy ko pong pag-research. Hindi lang ho sa national news, kundi maging sa world news. Ask what kept him strong and hopeful the past few months, Enriquez said it was prayers and humor. Mahalaga po ang pananampalataya sa tao mga ka-story. What I can share with those who are experiencing something similar is to never lose faith. Mahalaga po talaga ang pananampalataya mga ka-story. Nakakapagpalakas po yan ng nakakapag-uplift po yan ng spirit ng isang tao. You need the prayers and humor. Bukod pa ang pananampalataya kasi mga ka-story pagkasama mo ang Panginoon. Walang imposible, magagawa mo lahat. You can't be too serious. Without those, nothing will happen. That's what has worked for me, he said.
Ayun, yun po mga kaistorya. Yan po mga kaistorya ang mga balita na maihahatid ko po sa inyo ngayon. Muli, nakikiramay po tayo mga kaistorya sa mga naulila po ni Sir Mike Enriquez. Muli ako po ang inyong lingkod, si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Pagpalain po kayong lahat, mga sulid po nating kaistorya sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat.